Sige, attack. Teka lang, sorry. Paano ba natin? Tumutuloy sipon ko. Teka, sisiyar ako. Okay. Sipon, fuck. Okay na? Dapat pala hinayaan na natin para, bloopers. Hey guys, what's up? This is Title Zone, the #1 podcast for Filipinos who want to make an impact. Nick's here. No AKs. I'm not doing that today, but maybe Kelvin will. So let's see. Hey guys, what's up? This is Kelvin, aka Kelvinator, aka if you don't know my number, ask your girl. You hear me? Yeah. Anyway, so this is gonna be our first episode without having a guest. Kasi this is very last minute, Yeah. Is And it? nag-cancel Yeah. nag-cancel kasi yung supposed to be guest namin today. So, yeah. Shout out ba natin yung Yeah, sure. i-gaslight ba natin yung nag-cancel na guest? wag na. Importante naman yung niya, lakad niya. Huwag na natin Alam mo, speaking of, kaya wala akong AKA kasi may iba akong AKA ngayon na yung pag-usapan. Pero mamaya pag-uusapan natin, no? Yun yung naging experience ko sa Pokemon Tour na Pokemon Regionals. Mamaya malalaman niyo yan. Kumalat yung pangalan mo. Kumalat nga yung pangalan mo eh. Seryoso. I mean, nakita ko kasi 'di ba, kahit naman hindi ako na member ng group, basta naka-public siya. May kita ko yung post. Yun, nakita ko yung dun. Pero syempre, ayoko muna spoil. Sige, mamaya pag-usapan natin yung Pokemon natin. But yes, so plano namin plano namin pag-usapan ngayon. Yung dami nangyari the last siguro 2 weeks of parang bilis ng February first of all. Ang bilis ng February kahit meron siya technically leap year, Feb 29. Napansin mo bang nag-leap year? Meron ka bang ginawa na special sa leap year? Kasi once every 4 years na. Well, nakita ko lang yung mga nag-post na financial advisor. Pare-pareho sila ng post na parang daw yun, kumuha ka daw ng insurance today kasi hindi mo makakalimutan yung mo. Yung kung ano man tawag doon, yung billing period mo ba or billing date. Bakit? Kasi 29 Or anniversary pala, yung anniversary date ng mo, ng policy mo. Kasi Feb 29 siya, hindi mo daw siya makakalimutan. So paano yun? Every 4 years lang siya magkakaroon ng Baka loophole yun Baka pwede yun, parang every 4 years ka lang magbabayad. Kasi hindi pa wala namang Feb 29 Pero nakakatawa lang kasi lahat sila puro yun yung post Baka yun ang instruction. Magkakaiba, galing sa yun magkakaibang iba-ibang brand. Iba-iba. Iba-ibang Baka magalit sa inyo si MJ Aguila. Yung strategy nyo. Pero, actually, speaking of Feb 29, napansin mo ba yung mga nagbo-birthday ng Feb 29? Tapos, syempre, sineselebrate nila yung birthday nila. Yung mga totoong Feb 29 yung birthday, Tapos nilalagay nila doon na parang 7 years old or 8 years old pa lang sila. Sorry. Una sa lahat, like, shout out sa lahat na kanila. Happy birthday sa inyo lahat. Pero parang hindi ko, bakit kailangan 5 years old ka lang? Di ba? Like, ano ba yung normal? Like, ano ba yung tama? Ibig sabihin nun, hindi sila nagse-celebrate tuwing Feb 28? Kasi dami ko nakikita ang Feb 29, na parang, it's my 7th birthday. Like, seryoso, 7 years old ka? Or, hindi ko alam. Curious ako. So, sa mga nakakarinig ito, huwag kayong magalit. Gusto kong malaman kung nagse-celebrate ba ang isang taong may birthday ng Feb 29 tuwing Feb 28. So, kunwari next year, i-consider mo ba na birthday may Feb 28 o talagang pinapanindigan ba nila na 2 years old pa lang sila or something, kung ilan man. Wala. Open-ended, di ko alam. Gusto ko lang ilatag to. Hindi ko rin alam talaga. Baka mga lang sila kasi nagbibiro lang. Pero if I remember correctly, meron tayong kaklase nung LM natin. Feb 29 ng birthday niya Ang ginagawa daw nila ng family niya. Hindi ko na maalala kung sino pero meron Babae yun. Tapos ang ginagawa rin ng family, nagse-celebrate sila either March 1 or Feb 28. Basta either doon.
pag hindi leap year, no? Okay. So merong celebration, pero siguro mas special celebration yung gagawin nila pag totoong Feb 29. Hopefully. I mean, I Siguro. think, no? Well, yeah. So, happy birthday sa nag-birthday Feb 29. So, kung 6 years old ka man, sige, congrats, I guess. Tuloy mo lang yan. Medyo, mahirap. Pero, yeah, marami pa kayo mas seryoso pag-uusapan doon. So, siguro umpisa natin, isa to sa mga medyo nakakatuwang topics, no? In my opinion. And talagang pinag-usapan namin ni Kelvin yung mga gusto naming i-discuss, no? Parang medyo may passion ako naramdaman sa topic na to kasi tama, may explain kung bakit. Pero ilalagay ko na dito, no? So, Kelvin, take us away. Ano ba, sa mga nakikinig or nanonood, ano ba to? Anong pelikula? Parang ba't may mga cheerleader dito sa screen? Na-curious lang ako si Otto. Nakita ko siya sa pangalan ni Liza na bida doon. Hindi ko alam na merong movie si Liza na Hollywood. Na hindi Pinoy. Tapos nagulat ako. Dinownload ko. Curious ako eh. So, pinanood ko siya kagabi. And Lisa Frankenstein yung title ng movie, guys. Lisa Frankenstein. Ay, yun pala, Lisa Frank. Hindi ko pala nasabi. Ayun, I think dun sa title pa lang naman gets mo na kung ano yung plot ng movie. Maganda naman siya. May part comedy, mayroong mga part na weird, na horror siguro kung sobrang matatakotin mo, pero hindi naman siya sobrang nakakatakot. Talaga? Pwede. Ba't ikaw, natakot ka ba? Hindi. Hindi, wala namang clown, wala namang Pennywise yan eh. Safe yan. And then, ayun, nasa sobrang, hindi ako makamove on doon sa movie, na LSS ako doon sa isang kanta doon, na tinugtog doon. What's the title again? Sinabi ko sa'yo kanina yun eh. I Can't Fight This Feeling? Bakit may title na? Yun, I Can't Fight This Feeling. Basta, kinanta kasi yun doon. Tapos, kanina napadaan kami sa, parang siyang food hub, na mayroong open mic. Pinipilit ko si Franz na kantahin yun. I Can't Fight This Feeling. Kinanta niya? So ayaw niya kantahin eh. I-YouTube ko na lang uli ng i-YouTube mamaya. LSS talaga ako. Pero yun, kasi napanood ko na si Liza dati. I think starting sa Forevermore, 2015. 2014, 2015 yun, di ko makakalimutan kasi... Ito ba yung si Enrique Hill yung tao? Hindi. Yun nasa, sila? Nasa somewhere dun sa mga bundok parang sa ancient. Strawberry Farm. Oo, parang malapit sa Baguio. Oo, hindi, iba yun. Yun, Benguet, yun. Tapos, iba yung sinasabi ko. Iba yung sinasabi mo. Yung si Khalil Ramos yung isa, di ba? Yung parang nasa mga makalumang sila. Oo, si Liza ba yung babae doon? Iba pa yun. No. Anyway, yun. Doon ko siya first na panood. Tapos, nasubaybayan ko rin yung Dolce Amore. Pati yung iba niyang movies. Hindi naman ako super fan, no? Yung sipong ulol na ulol. Pero, nakasuporta ako. Pero hindi ako yung bumibili-bili magazine, nagpa-fanboy, ganun. Kaya nung nalaman ko to, yun, nakaka-proud lang. Kasi I remember nagkaroon siya ng issue, like, I'm not sure if a year ago or medyo matagal na, nung kumalas siya sa dati niyang nag-handle sa kanya, manager si OG Diaz. Parang nakakadena ka kasi pagka nandito ako sa Pilipinas as pag meron kang ka-love team, di ba, steady gold type ka lang doon. Di ka pwedeng kumuha ng maraming project or ng versatile na project kasi kailangan kasama mo lagi yung ka-love team mo, ka-partner mo. Kasi ganun yung proseso dito, kung basura yung naisip nila. Pero it works dito sa Pilipinas kasi yun yung mga gusto nila. Ayun, super nakaka-proud kasi nag-pay off yung niya yung pag-take niya ng risk. Ayun, ganda. Sana magtuloy-tuloy pa to. Magkaroon pa siya ng iba pang movies sa Hollywood. Agree ako talaga kasi actually nung pinapanood namin to sa Glorieta ata 2 weeks ago. Una sa lahat, walang tao sa sinihan. Parang siguro 5 tao lang kami or 6. So doon pa lang, parang napaisip ako, teka lang, I mean, parang walang nanonood. Like, basura ba to? Like, yun yung una ko naisip. Pinanood namin, after nun, parang natuwa talaga kami. Naganda kami sa movie. And to Liza Soberano's credit, I think magaling din yung performance niya talaga dito. Yung acting niya. And nakakatawa yung mga comedic timing. Basta hindi naman natin nakita yun sa sa performance niya dito sa Philippines, 'di ba? Sa mga palabas niya with Enrique Hill, nagpapatawa ba yan? Hindi ko naman malaman kung maalalang ganun. Pero doon
parang kumbaga siya yung nagkakarga in terms of comedy, which is nakakatuwa. And second, dito na ako nabaliw. Sige na, okay, onti nanood. Baka onti na lang rin nanonood talaga yung sine. Baka nag-stream na lang yung mga tao. Sige, fine. Pero parang halos wala akong makitang balita tungkol dito. To be fair, meron naman. Pero parang hindi ba dapat sobrang big deal nito na may Pinoy na crack yung code na makapag-star sa isang Hollywood film. And sige, hindi siya yung main character, pero nasa, siya, top 3 billing siya, di ba? Kasama yung si Cole Sprouse, pangalan ng babae, si Catherine. Di ba? So, I mean, main character siya. Di ba? Ang daming mga celebrities na nag-try na mag-Hollywood, tapos parang after a few months, uuwi na sila, balik na sila sa GMA or sa ABS. Like, walang nangyari, di ba? So, parang, hindi nga, nabanggit mo nagkaroon kasi ng hidwaan or nagkaroon kasi ng rift na parang nagkasamaan ng loob nung umalis si Liza sa previous management or sa ABS or Star Magic or whatever. No? Pero for me, ang lame nun. Ang lame na dahil dun, medyo hindi nabibigyan siya ng proper na credit. No? Nakaka-disappoint lang. So tayo, proud tayo, nakikita natin, woke tayo, pero I think ang daming hindi nakakakita or baka ang daming Pinoy hindi nila alam na may ganitong movie. So to lang, sobrang onti ng media coverage, nakalungkot lang. Kasi sino pa ba naka-achieve niyan? Wala, 'di ba? Nagkaka-rumors pa nung mga bata tayo, parang si Heart Evangelista daw dapat ikakas sa Mulan. Yung mga gano'n, 'di ba? Yung mga ganung rumor di naman nangyari, wala naman Pero yun, no, nasa harap na natin. Ba't ang konti ng support? So call out sa media siguro or sa mga tao, suportahan na lang siguro din kung ano man yung mga bitter or hidwaan na mga negative feelings. Siguro give niyo na lang ang chance kasi sayang, 'di ba? Kailan pa susuportahan ng mga Pinoy to pag nanalo ng Oscars or ng main awards, 'di ba? Ganun Pinoy minsan. Sakalang proud to be Pinoy. Oo, biglang Pinoy pride, no? Pero walang nanood sa sinehan, 5 lang kami, di ba? Parang, tapos, pag naghahakot na sila, biglang lahat kakampi na ulit, no? Yan lang. Pero yan, kung hindi nyo pa napapanood yung movie, try nyo baka nasa ibang cinemas pa or if mag-available siya sa stream, support nyo. Okay, meron pa ba tayo, Okay na tayo dito Gusto ko lang, ito, labas to si Liza Soberano dito. Gusto ko lang i-shout out si Cole Sprouse. Putik, buong pelikula, wala kang ginawa, pero sumahod ka ng malaki. Wala siyang linya, di ba? Nagkano daw siya Nag-train siya with a mime for 2 weeks para sa role na yun. Okay, so, sige, shout out. Talaga ng maigi yung hindi siya magsasalita. Yung mga lang siya, puro mga ungol lang na kakaiba di ba? Isipin mo okay ng mo trabaho mo, di ba? Pero shout out sa hindi, okay naman, okay yung performance, pero joke lang, hindi siya nagsalita, pero nung ending lang, ganda. Spoil mo na, sorry. Speaking of Cole Sprouse, nanood ka ba Sweet Life na? Sweet Life of Zack and Cody? Sino si Cole Sprouse dun? Si Zack o si Cody? Shucks. Kasi hanggang ngayon hindi ko alam si Cody. Cody yung malamya. Basta alam ko si Zack, si Dylan Sprouse. Okay, si Zack yung playboy. Yun ang naalala ko. Para. Okay. Kasi kung mali man, then I could be wrong. Correct us na lang. Shout out kay Cole or Dylan. Gusto yung protektahan yung ngalan nyo. Sabihin nyo na lang. So, yun yung movie. Check nyo na lang. Okay, so ito, para sa mga NBA fans, no? Siguro kilala niyo naman si JJ Redick. Hindi nag-champion si Redick, no? Pero siguro nag-champion siya sa college, sa Duke, pero sa NBA hindi. Hindi ko alam. I think hindi, no? So shooter, ayan, kinriticize niya si Doc Rivers, no? Si Doc Rivers ay currently coach ng Milwaukee Bucks, pero most popularly siya yung nag-coach ng Celtics 2008 championship. Yan, kilala siya doon kasi yun lang naman yung ginagawa niya din talaga na matindi. Pero panoorin natin saglit tong clip na to kasi meron tayong pag-usapan after nito. Side note real quick, no one's gonna react to Doc's audio there. We've been 7 minutes since we showed that audio. Nobody's going to react to Doc's audio? Do you want me to get it for you? Rinig naman, di ba? You don't repeat it. Repeat it. I can repeat I've seen the trend now. I've seen the trend for years. What's the trend? The trend is always making excuses. Doc, we get it. Taking over a team in the middle of the season is hard. It's hard. We get it. Just like getting traded in the middle of the season is hard for a player. We get it. But it's always an excuse. It's always throwing your team under the bus.
They lose to Memphis. Oh, it's his players. Memphis was playing G League guys and two-way guys. Then you look at his quotes over the weekend. Now he wants to take credit for the James Harden trade to the Clippers working out. He wants credit for that. There's never accountability with that guy. Well, There's never accountability. Well, let me say a couple of things. Number one, Okay, yan. So, photo na natin doon. So, sabi niya natin kung accountability is Doc Rivers. Anyway, talagang, it can be a topic of its own, no? Pero ang pinaka-point dito is, nakita mo, ikaw, di ba parang kakaibang take to ni Redick? Parang medyo aggressive siya, medyo, may personal, may galit siya, di ba? So, nag-viral to. Dati niyang coach si Doc Rivers, di ba? Coach niya sa Clippers for Clippers, yeah. 4 years ata. 3 to 4 years, yan. So, yan, rant eh. So, kakaiba. So, nag-viral yung video. Ang daming versions niya sa TikTok, ang daming shorts, ganyan. So, millions of views din kung i-add mo, no? So, ang point ko dito is, sabi, ito yung topic natin, which is content consumption ng not only Filipinos, no, but ng mga tao in general, na with the TikTokification of the world. And tayo, as content creators din, something to think about, no? So, hindi ko mapakita yung clip dito. Pero yan, yung clip na yun, yung nag-viral ni Redick, no? May isa pa siyang clip, and sorry, hindi ko mahanap or mapakita, pero sabi niya is, pag daw siya, meron siyang mga ginagawang videos, kunwari na educational, for example, ang example niya, meron siyang video ni Zion Williamson, na ng Pelicans, no, yung parang mga play nila with Zion Williamson on the ball, ganyan, analytics nun. Pag nagpo-post siya ng mga ganong videos, views niya 20k, 30k, 40k, ganyan. Pero ito, inatake niya si Doc Rivers, criticize niya, medyo controversial, nag-millions and millions of views, no? So, napaisip ako doon, and I wanna get your thoughts din. Napaisip ako na parang totoo nga eh. And hindi na ako kailangan maghanap ng malayo na example dito. And aalisin ko na yung clip kasi hindi natin siya kailangan para lumaki tayo sa screen. No? Hindi na maghahanap. Pwede ko i-check yung TikTok natin. Pwede ko i-check yung YouTube. Pwede ko i-check lahat ng platform natin. Mapapansin natin. Ako napapansin ko. Tingnan ko kung mapapansin mo din. Yung mga best performing content natin is hindi naman siya talaga yung masasabi mong educational. Kasi kung may matutunan ka. Pero more of parang putik, okay. Meron tayong ilang 100 to 200, 300k views na richest celebrities in the Philippines. Meron tayong mga best anime, hottest NBA players, mga wrestling. Parang, it's entertainment. Okay, I agree. It's entertaining. Pero, kung ako tatanungin, dami rin nating mga guests na sobrang titindi ng mga binibitaw na tips na that could really help a person's life, no? And improve. Meron tayong mga health experts na Dr. Kyle, like ang daming mga pwedeng magbago yung buhay mo, mga tips ni na MJ, like a bunch of things, no? Pero pag ganun yung content natin, hindi ganun kalakas yung hatak na napapansin ko. Pero pag yung content natin is mukha ni na Luka, ni na Anchor, di ba? Like, wow, bakit ganun? So, gusto ko na makita yung thoughts mo. Consider natin ito na hindi naman siya full rant, mini rant siya. Kasi, again, marketer naman ako, naiintindihan ko, ibang entertainment, ibang hatak ng entertaining content. Pero napapaisip na lang ako, so ano ba talaga gusto ng tao? Gusto lang ba talaga ng tao na maaliw lang? And yun lang ba talaga dapat ang gawin? Food for thought. Totoo. Yeah, actually, na-realize ko yan nung ever since we started uploading videos sa TikTok. Kasi akala ko, una, pagka nag-share ka ng nuggets mo or mga light bulb shits mo sa TikTok, mag-pop off agad, maraming mag-share, like sample na lang yung mga turo ni Ken Somera, di ba? About NLP, mga hypnosis. Ang gaganda ng mga binitawan niya ron. Pati yung mga in-upload ko ron, ang gaganda, di ba? Kahit hindi siya super edited na, kasi panahon na yun, di pa ako gaano marunong mag-edit. But ang ganda ng mga, di ba, nung value nung video. Pero, I think 200 lang ata, yung mga inabot, 200, 300. Yung 200 na limos lang ng TikTok na binibigay lang niya for bare minimum. Oo, yun, yung mga ganun. Tapos, ang pinakauna natin na sobrang taas na view talaga is yung, I think, Jeff J. Hunter, yung pinakauna, yung tungkol sa Filipinos. Mga undervalued Filipinos. Which is, I get it naman kasi tungkol sa Pilipino and yun yung maraming
Ewan ko ba't pinush ni TikTok yun eh. But, yun nga. And then the next one, yung sobrang, sobrang dami talaga. Is yun nga, yung richest celebrities. Which is, hindi siya accurate eh. Alam nating dalawa nung ginawa natin yung content na yun, hindi accurate yung listahan. Kasi nauna, walang Pacquiao, walang Willie Revilla. Puta, doon pa lang. doon pa lang alam na natin hindi totoo yung listahan. But yun, gawa nga nun. Gawa nung ganung content na puro pang entertainment and alam mo yun, may kita nila na may mali. Or magko-comment sila. May mapupuna yung tao. Ayun, may mapupuna silang mali. Pag may mga ganun silang napupuna mali, doon kumakalat yung video eh. Doon nagpa-pop off yung video. I think 200k mahigit ata to. Hindi ako nagkakamali. 300k. Actually, I think na ano yan eh. Sa to lang could have been 500,000 views. Na-flag yan eh, nung nagwa-wild na. Kasi may parang medyo topless. Hindi naman topless, pero half. Kita lang naman yung ilalim ng leg ni Ann Curtis ata or something. Sino ba yun? Basta artista, Catherine or something. Nag-notify yung TikTok. Kasi biglang humina na siya. Na-report or na... Hindi ko rin siya masagot. Pero kita mo naman sa Facebook pa lang dati, yung mga Pinoy, ang gusto yung mga ganyan eh. Gusto nila, pinapanood nila yung buhay ng ibang tao. Escapism din kasi, di ba? Parang gusto mong matikman yung buhay na wala ka or yung buhay ng iba na gusto mo rin sana. No? So, aspiration mo. So, kunwari, may nakita ka nagvo-vlog na nasa Thailand siya. Kasi gusto mo pumunta sa Thailand or gusto mo malaman ng buhay sa Thailand. So, kaya mo pinapanood. And yeah, again, nothing against people who consume entertaining content. Kasi tayo rin, kanina, I think before tayo nag-live, sabi mo, pinapanood ka nasa wedding yung guy, tapos may nangyari na-amuse ka, di ba? Ako rin, meron akong medyo related doon. So, we consume entertaining content, no? And, wala lang. Actually, wala. Kaya sabi ko, mini rant lang siya kasi observation lang siya and wala naman kami pinaglalaban. But I think this is a good challenge for us, no? Sa amin, personally, na kasi ang talagang naging thesis namin when we were creating the podcast is we wanted to create parang impactful content pero we knew na people don't normally gravitate towards just value. Kunwari magbibigay lang tayo ng mga matitinding tips, walang pakialam yung tao eh. Pero kung gagawan mo ng way na mahuhook mo muna siya bago mo ibigay yung value, saan natin siya maitatawid papunta doon sa value. No? So, yeah, siguro kailangan nating magbarbero ba kami dito? Kasi marami kami napapanood ako barberong video sa YouTube, sa Facebook eh. Pero, hindi eh. Yan natin. Kasi yung mga ganong video, yung pa yung alam mo yun, nagpa-pop off. Diba? Umabot ng millions. Pero alam naman ng mga tao na BS. Exactly. Diba? Pero yun nga kasi nga magko-comment. Kasi ganun yung algorithm, yun yung program yung algorithm na pag marami nag-engage. No, kina-call out nila yung BS eh. Uy, BS yan, barbero yung tao na yan, kalokohan yan. So, umaangat siya sa algorithm, no? So, yun. Hindi kasi kami handang i-trade yung reputasyon namin para sa... hindi pa. Mali mo in the future. Ako handa Sige na, kwento mo na magkano nagastos mo sa Dubai. Sige na, magkano ba sahod mo sa isang buwan? Ano yung pinakamahal pala na huli mong nabili? Uy, totoo ba ito? Kailangan sagutin ito? Hindi, gag. Joke lang. Yung mga tinatanong nila kasama niyo yung niya. Si Derma Boy, yung kausap niya. Napaisip ako. Actually, someone who has been doing marketing, napaisip din talaga ako dito eh. Kasi may something eh. Like, alam natin kung ano yung ng tao eh. Like, paano siya matitrigger. Pero at the same time, nandun yun eh. Ano ba yung ethical? Ano ba yung hindi ethical? Ano ba yung, paano mo siya clickbait ba natin sila na parang, okay, sige. Gumastos ako ng 3 million sa Singapore. Tapos, pag hili ka mga tao, biglang ang topic pala is helpful content. Legit, parang labo. Diba? Baka ganun. We'll see. Pero, interesting. Walang curious ako. Kasi naniniwala pa din ako na may ethical way for driving virality or driving value content. We'll figure it out as we go. We're very young in this content creator journey, but we will try, especially we'll do our best for our listeners and our viewers. So if nakikinig ka,
sa Spotify ngayon, like and follow, give us 5 stars. If nanonood ka sa YouTube, siguro naman, baka gusto mag-subscribe, maawa ka na. Bigay mo na. Bigay mo na sa atin. Bigay mo na sa amin yung sub mo. Yun, no? So actually yan. Nung susunod na topic kasi sino ba yung last guest natin? When we guested Enzo, yun nga. Napapush ako maglaro and mag-aral tungkol sa crypto. And tinuruan mo ako ng mga basic and all, yes. Nag-invest ako ng mababa lang naman. Hindi ko sabihin yung amount. Pero mababa. Ano lang naman, mga 3.2 million lang naman. Yeah. Dobra. Ayun, gusto kong pag-usapan natin yung, hindi ko sure kung sobrang sikat na nito ngayon, pero sa community niya, marami naglalaro. Which game? Wild Forest and Axie Champions. Yes. I know marami nagalit sa Axie, pero itong Axie Champions iba to. So, sige. Grabe. Na-addict ako sa Axie Champions sa isang araw, mga ilan ba yung sinabi ko siya? 30? Mga 30-35 games ako. Kailangan ako nagagamit lahat talaga ng energy ko. Papakita natin sa kanila kasi sayang naman. Share ko screen. Nilalaro mo pa rin ba hanggang ngayon? Oo, maglalaro ako mamaya kasi may nag-restore na yung nag-reset yung energy. So yeah, pakita natin sa mga tao. Kita ba sa screen ko? It's still loading. Yeah. Yan, sa Axie Champions, no? This is siguro one of the newest games we have sa Ronin Network. Ronin Network is the blockchain created by Sky Mavis, the creators of Axie Infinity, no? So I think especially since Filipinos and listeners natin, marami naman nakakilala sa Axie, especially during the 2021 crypto bull run. Ayan, ang daming pamilya din napakain ng Axie sa nung pandemic, no? Talagang naging gateway. Pero Axie Champions is a new game, and to be honest, hindi kami nag-develop nito. This was developed by a third-party studio called Bali Games, no? Creator sila ng viral successful game sa Korea called Anipang before. Hindi siguro alam ng listeners natin yun kasi sa Korea, I think sa Korea yun nag-pop off very successful game, no? I think hindi ko masabi, some hundreds of millions ata of players. So magaling sila gumawa ng games talaga, si Bali Games, no? So Axie Champions match 3 siya. So para sa mga nakikinig, no, para siyang Candy Crush na may halong RPG elements. And kung nag-Axie ka before, familiar ka sa mga class advantage. Si Plant, malakas siya sa Aqua. Si Beast, malakas siya sa Plant. Si Aqua, malakas siya sa Bug, ganyan. So may ganong element of strategy involved. And yun nga, si Kelvin, apparently, na-addict na siya dito. Naglalaro siya. Pero natuwa ako daw kasi una sa lahat, Axie Champions is a crypto game, Web3 game. So yes, meron din siyang earning or opportunities or component. Pero most people actually, wala pa masyado na earn sa umpisa. So, ikaw, saying na na-addict ka, big deal yun for me kasi, ibig sabihin, hindi earnings yung primary reason mo. Tama ba? Or, correct me if I'm wrong, pero feel ko hindi lang pera yung habol kasi wala ka pang siguro for now. Siguro, eventually, siguro, pagka nag-tumas na yung value ng cubes. Kasi sa game, parang at some point, kailangan mong gumastos ng cubes. Which you can earn naman without paying. Kasi kada mananalo ka or maglalaro ka, may mga bonus na cubes na rewards. So, madali mo naman makuha yung cubes. So, ngayon, mababa pa yung value ng cubes. Kaya, medyo mahirap pang mag-earn. Yeah. Swappable si Cube for AXS. AXS is Axie Infinity's governance token. No? Yun ang nagpa-pump ngayon. So, I think for the listeners... Pero pag pipili ka ng cubes, RON ang gagamitin, di ba? Sa ngayon, for now, RON yung gamit. So, ang nangyayari doon, nagkaka-utility yung RON. So, may demand for RON. Kasi AXS, tumataas. So, tumataas, kaya siguro tumataas lahat. Di ko alam, not financial advice. Pero, marami naglalaro ng Axie Champions ngayon. And kung nakikinig ka, mahilig ka sa mga match 3, sa mga Candy Crush na laro, try mo to or share mo to sa pamilya mo, sa nanay mo, sa kapatid mo. Kasi, umpisa pa lang to and yun nga, tulad na share ko kay Kelvin, maraming opportunities kasi tanong niya, ano bang pwedeng napapalangin sa mga Web3 games talaga. Ang uso kasi ngayon sa Web3 games is play to airdrop, play to mint, ganyan. So yung tipong kahit di ka gumagastos, if masipag ka or loyal, may chance, no? Hindi ko sinasabing meron, pero parang meron na siyang element na gano'n yun yung ginagawa ng ibang games, no? Si Pixels, na pag-usapan yata natin to sa isang episode natin with Enzo. Try nyo lang yung game, wala mawawala. Available pa lang siya ngayon sa Android APK. Give it a try, go to
siguro ano ba, itong website na lang, hub.skymavis.com/games/axie-champions. So, siguro, ito lang din. Give it a try. Labanan niyo si Kelvin. Siguro, mapagbakbakan kayo o sinong mas malakas sa inyo. Pero ako excited ako sa future ng game. And, sana mag-grow pa siya. Personally, very involved din kasi ako. Well, full disclosure, no, I am part of of Sky Mavis, no. So yeah, part din to ng core focus ko is to help Axie Champions grow and mas maging maganda pa yung mga rewards, everything that goes into the game. So yeah, try nyo lang. Message me if may feedback kayo. Wag na siguro sa Tidal Zone page, baka gawin nyo pa kaming customer support na Axie Champions. Meron ko pang isang sinabi. Yeah, Wild Forest. Which, Check kasi, natin. yung una kong tinry, Wild Forest. And na-addict din ako. Not gonna lie. Nakailang laro ako nung unang upuan ko pa lang. Ayan. Ewan ko, ganyan, nag-ano siya eh. Ganyan yung mga gusto kong laro eh. Hindi ko sure kung magaling I-describe ba mo ako. nga. Or, I-describe mo nga sa kanila na itong laro to kasi mas experience ka eh sa game, sa ganitong klaseng game. hindi ko alam kung anong tawag sa gantong game, pero parang Well, siyang RTS siya. Battle Yun ang mas, Realms, yeah? oo. RTS. Real-time Okay, parang strategy. Battle Realms, Red Alert, yung mga ganun type na paunahan kayong magsakopan ng base or yung pinaka main building nyo or main HQ. Sino unang makadurog doon within 10 minutes, siya yung panalo. Ito kung yung hindi base. yan yung base. Kapag hindi mo man mabasag, sino yung pinakamalaking damage ata na nagawa, siya yung panalo. Ayun, ganoon lang siya Okay. kadali. Gaano mo siya katagal? Alam ko na sabi nag-stop ka maglaro for a while eh. Pero gaano mo siya katagal nalaro or yung progress mo? Siguro 1 week ako naglaro nito. Tapos kasi nasimulan ko yung Axie Champions eh. Tapos yung non-stop na, hindi na ako parang masyado na ako kinain ng Axie Champions talaga. Sobra. Kasi ang dami ko pang gagawin. Nag-PS5 pa ako. Hindi ko na masingit yung Wild Forest. Well, kailangan nyo maglaro din ito kasi very early pa siya. Nag-mint yun. Actually, first NFT mo. Nasa wallet ko pa pero meron ka, di ba? Yung first NFT mo is Wild Forest pack. Kailangan ko send kay Kelvin yun. Pero sa wallet ko lang. Kakatapos lang ng sale niya. At saka while playing the game, nagkaroon ako ng NFT. I think Tama pala. Meron ako. Oo, yun, di ba? So, hindi yun I mean, pag binenta mo siya, siguro $1 lang yung mga ganun. Pero meron bibili, nakita ko sa marketplace, di ba? So, may way pa din. Wala pa yung tokens, no? So, sa mga crypto games, kasi naabangan ng mga tao minsan, kailan mo makakaroon ng token, di ba? Sa Axie, meron tayong SLP, may AXS. Wild Forest, kailan mo makakaroon ng token? Hindi pa natin alam, pero yun nga, ang pinaka-best way talaga is maglaro ka lang, put yourself in a position na either kung magka-airdrop man sa mga naglalaro, maging part ka or magkaroon ka ng allocation. Hindi natin alam. Hindi pa natin wala pang ganun details sa binibigay si Wild Forest team. Pero yan, hopeful. Again, yun ang uso ngayon sa crypto games eh. Mga naglalaro na re-reward talaga. So, si Pixels, napag-usapan natin sa last episode, no? Ang dami naging millionaires sa airdrop ng Pixels, no? Kahit ako, nakakuha ko ng, hindi millions, pero nakakuha ko ng airdrop, no? For just, sa tulong wala nga eh. Naka-stake lang yung RON ko. Nag-login lang ako minsan, nag-tweet lang. Like, may mga quest kasi doon eh. I mean, hindi naman bare minimum, pero hindi ako nagtodo. Pero malaki-laki pa rin yung nakuha ko. Yung iba na nagtodo talaga, yun, mga pumaldo talaga, and so to speak, yan tawag yan, paldo. Talagang laki ng kinita nila. No? So, I saw a post. meron nag-post na isang parang content creator siya. May kinongratulate siya na kaibigan niya. Sa screenshot na naka-airdrop, nakatanggap na airdrop worth. Hindi ko sure magkano, pero if ko-convert mo siya sa peso, mahigit 1 million siya. Wow. Lang siya, nakatanggap lang ng airdrop. Tapos yun, instant millionaire ka na. Yan ang power ng Web3 gaming eh. I know bago ka pa lang sa na to space, pero yun, yan yung possibilities, no? Lalo na ngayon na medyo okay yung market. Ang tagal kasing red lahat. And pag green kasi, although may risk, syempre, kung mag-overinvest ka, totoo naman yun. But, yeah, opportunities, ang dami. And ang maganda dito, hindi mo naman kailangan gumastos eh. Walang pumipilit gumastos eh. Ngayon, talagang valued yung time ng tao. So, kung may time ka, kung time lang ang maambag mo,
okay lang din. Yun yung maganda. Kasi before nung first cycle, hindi lang, like, pwede rin actually time. Yung mga scholars, di naman gumastos sa, so actually, hindi naman, ever since naman kung time lang talaga yung meron ka, for now, or initially, okay lang siya. Yun yung maganda. Ang daming nangyari sa Pixels na scholar sila. Pag sinabi scholar, for those na hindi familiar, pag sinabi scholar, hindi sila gumastos, pero pinapahiram sila ng assets ng may-ari land. Para kung sino may-ari ng land or sino may-ari ng assets. So parang may deal sila, revenue share. So kahit walang gastos si scholar, kumikita siya. Di ba? Ang daming scholar no, sa Pixels nga na nung naka-receive ng airdrop, well, meron na silang 300k, 500k. So iba doon, syempre, since nakita nila yung na alam nila, aware na sila sa crypto, aware na sila sa eksena, 'di ba, sa space. Syempre yung iba nag-reinvest din or gumamit sila na portion ng kinita nila. Ipapang-invest nila or pinang Wild Forest or ibang NFTs, bumili sila ng ibang NFTs or tokens, bumili sila ng tokens. Tapos iba syempre kinash out nila, which is okay lang, wala naman nagja-judge talaga and okay lang naman talaga mag-take profit. Yun nga yung beauty of Web3, no? So yeah, marami opportunities. So I highly, again, not financial advice, and I always have to say this kasi I work for a crypto gaming company and syempre ayoko namang mapahamak din na hindi mo pwedeng mag-promote. Pero ang ini-encourage ko, hindi is mag-invest or what. In-encourage ko is tingnan nyo lang. Like, aralin nyo, tingnan nyo kung ano yung nangyayari. Pinag-usap yan. At actually, ito, feel ko, syempre may mga clips din tayo dito. We talked enough about Axie Champions and Wild Force, and Pixels a little bit, enough for them to take a closer look and see if it's for them, diba? Wala namang pilitan eh. Nasa sa inyo pa din yun. Opportunities lang sinishare natin. Kasi sayang din. Yung Pixels for me is the biggest wealth generation event for normal people, for average people. Siguro below average people for some, and I don't mean to offend anyone. Like, yung iba talaga, student pa lang, alam mo yun, wala pa talagang hinikita, or wala pa expectations kumita. Iba talaga, nasa provinces na ano lang, talagang wala naman ding work. And yet, saan ka makakahanap na gano'n na naglalaro lang for a few days, nagpa-plant lang ng crops, nagkaka 500,000, 1 million. Diba? Sobrang ridiculous niya kung isipin mo, pero may dahilan yun eh. Kasi there is a living, breathing digital economy in these Web3 games. So may economy din sila. The same way na may economy tayo sa mundo natin. Yeah, i-diretso natin. Maangat Nakita ko kanina. Wait lang. SLP umaangat, tingnan natin. Kaya na nga, 0.43 pesos si SLP ngayon. Natatawa ko, ang dami nag-good day manager sa mga group. Oo, totoo. Ang dami nagtatanong. Ito pala, sorry, hindi ko pala flash ko. 0.43 siya ngayon. And syempre nga, since nag-workout ito, ang dami nagtatanong sa akin nun. Lagi ko nakikita, when SLP pump? Ayan. Hindi. So, para may idea yung mga tao bakit medyo big deal siya. And again, not financial advice, and I'm not saying na tuloy-tuloy na to, wag nyo isipin ganon. Pero para lang may context yung mga tao. Ayan yung pinanggalingan niya. 0.13 pesos nung December bago magpasko. 0.13 pesos. Yes. So kung ikaw nagtiwala ka or parang sumugal ka or hindi mo, ayoko gamitin word this way. Kung nag-bet on, mas maganda yung bet on eh. Pag sugal, parang iba yung nag-bet on kasi SLP, parang trip mo lang, parang, uy, ang baba ng 0.13, feel ko, balang araw, tataas pa to. Kung ginawa mo siya ng December 4, 0.13, today, kanina, nag-peak siya sa 0.43, 0.45 nga, 0.45, times 4. Tama ba? Oh, times 4, times 5. 0.13 times 4 times 4.25. That's a lot. That's a significant amount of money. And only in crypto. Hindi ko alam kung anong app ang kaya magbigay sa atin ng ganitong gains ngayon sa mga apps natin sa telepono natin or sa bangko. Wala. Pero again, there are risks. I get that, no? But nakakatuwa siyang makita kasi ang dami talagang taong umaasa sa SLP. It has shot up, it has went down, has gone down, and ako personally, and I don't speak on behalf of the company when I say this sentence, no? Disclaimer lang. Ako personally, as a person, as an observer, hindi ako naniniwala na
never siyang babalik sa piso pataas. Like, hindi ako, like for me, common sense talaga na babalik siya doon. Because to this day, Axie is still one of the top games in crypto. People still care, people still spend, people still yung SLP naburn na siya compared nung dati nung peak, no? Wala naman masyadong burning mechanisms kundi breeding. Ngayon may mga iba ng utility. So nasusunog siya. Pag nasusunog, bumababa yung supply, mataas yung demand or pwede magkaroon ng supply and demand war, no, which could help with price. So ako personally, as a person na lang, parang talagang sa utak ko, parang nung nakikita ko point 10, ganyan, nag-point 10, nag-ano pa yan eh. Actually, mas mababa pa dyan. Teka. Ayan, no? Nag-below 0.1 pa siya. 0.07. Grabe, napakababa nun. 0.07. Diba? Sa utak ko parang, ang posibleng, yun lang. So, again, I'm not saying magpipiso, baka man biglang bumili yung mga tao, biglang bumaba to. Huwag ganun. I look at it in a long-term game, no? So, kung like tipong kung tatanungin mo baka next year, ano ba yan? Posible mong piso yan? Posible rin hindi, di ba? Malay ko. Pero, fundamentally lang feel ko posible siyang bumalik doon. Kasi, iba kasi siya eh. Iba yung galaw niyan eh. Like, ito lang yung crypto token bukod sa Bitcoin na feel ko alam ng buong Pilipinas eh. Yung ganong level siya na parang, nasa mall ako kanina. Nasa mall ako kanina. Naglalaro ko ng Pokemon and mamay pag-usapan natin itong Pokemon na to. Naglalaro ako Pokemon TCG sa Robinson's Galleria to be specific. Putik, SLP pinag-uusapan ng mga tao. Sa Pokemon event, SLP pinag-uusapan ng mga tao. Just think about that. Bakit, di ba? So yun lang. Marami pang pwedeng research na gawin, maraming analysis kanyan. Hindi ako gano'n, hindi ko pwedeng gawin yun. Bawal akong bigyan financial advice. Pero just think about that. SLP ay nasa utak ng mga Pinoy. Aangat yan. Well, see, it's interesting. Ikaw, anong thoughts mo sa sa pag-angat niya ngayon? Parang na-excite ka ba? Ako hindi kasi di ako damay. Wala akong SLP. Pero Wala, natutuwa ka? Or wala lang sa'yo? Hindi ko sure eh. Damay ba ang Ron doon? Kasi Ron lang ang Oo. meron ako eh. Basta Oo, basta pag aangat ang Ron, masaya ako. Actually, gusto ko rin bumababa. Kasi ako may chance makakapag-invest eh. Di mo lang mag-invest pag malaki eh. Di mo lang mahina ulo ko ng ganun. Okay. Ayan, so pinag-usapan natin SLP and ito na nga, Ronin, no? Share mo naman yung experience mo as someone na, I think ito yung first crypto mo na binili, like pinurchase mo talaga eh. Oo. Binigyan mo rin naman ako. Salamat. Oo. Kailangan mo ba talaga? Ba't mo ko binigyan? Kasi kailangan? Or nakakuha ka lang sa akin? Well, ganun kami kabait sa Ronin community, no? Sa Axie community. Pag nag-onboard kami ng mga new players or new people, no? Ang gagawa Ronin wallet. Siyempre, anong gagawa mo sa Ronin wallet kung wala laman, di ba? So, ayoko naman pangit yung experience mo sa Ronin wallet. So, binigyan ko si Kelvin ng 1 AXS and 1.1 RON ata. So, kung magtataka, ba't 1.1? Kasi yung 0.1 nun, pang gas fees, no? So, sa mga bago sa crypto, kasi usually pag may mga transaction, may gas fees, no? So, parang, pag nag-withdraw ka din, di ba? Kung nag-withdraw ka sa Security Bank or sa China Bank, pero ATM mo is Union Bank or BPI, BDO, whatever. Di ba meron din namang fee na 12 pesos? Parang ganun. Siguro yun na lang ang pinaka-example ko. Or may mga transaction ka na ginagawa na GCash payment, di ba? Minsan sa mga restaurant, may plus 12 pesos or something like that. Kaya binigyan ko siya extra. So, yun. Nagkaroon ko ng 1 RON and from there, gumawa ka ng wallet. Tapos ano nangyari sa experience mo? Okay naman. Kasi mabilis eh. May GCash. So, I use GCash. Shoutout kay GCash. Lahat nandiyan. G-Crypto. Yeah. Yes, G-Crypto. Sobrang galit pa ako nun kasi naglolo ko yung GCash that time. Ang baba nung RON, 2.8, 2.7 Wait, something. Kailan yan? Kailan ka bumili? Saturday last week. Hanapin natin siya. February 24? 2 point something yun eh. At Feb 18 ba? Basta yan, nandito siguro. Siguro after Valentine's yun eh. Yan, dito. Oo, after Valentine's yun. So yun. So kating-kati na ako bumili kasi syempre mababa eh. Alam ko na maaangat yun. May tiwala ako eh. Mm-hmm. So ayun. Medyo nainis lang ako onti kay Gcash. Sorry. Kasi imbis na nakabili ako kung kailan sobrang baba niya.
medyo umangat pa ng onte. 2 centavo USD lang naman yun. Okay lang Malaking yan. bagay yun sa pera. Kasi every penny counts, di ba? So, Mm-mm. yun. Okay naman. And then, ano bang ginawa ko? Nilagay ko siya lahat sa RON staking. Oo, yan. But to be honest nga, hindi ko pa nga naiintindihan ng 100%. Pero nakikita ko meron na akong parang na-earn. Oo, Kahit wala naman akong ginagawa. yes. Para siyang time deposit, pero wala, ang time deposit kasi dapat 6 months or something. Yeah, Ito, may commitment. anytime pwede mo namang alisin eh. Pakita natin siya. Ito yung sinasabi ni Kelvin na staking. Ayan. So, mas if you have malaki yung run, ilalagay ko dyan, mas malaki yung kikitain ko, no? Tama ba? technically yes, no? So, you think Oh. about it in terms of RON, no? So, sabihin natin na parang, kasi kahit naman anong mangyari, kikita ka ng RON eh. So, kahit pa sabihin mo nag-iba yung value ng RON, hindi naman siya related. So, oo, sabihin natin mas mababa USD. Pero kung naniniwala ka sa RON, wala kang pakialam. Kunwari, bumaba siya bigla, di ba? Kunwari lang naging 2 siya, and binili mo 2.8, hindi naman nagbago yung kinikita mong RON sa pagsistake eh. Bumaba lang yung value ng RON. Pero yung RON amount na nag-accrue or nag-increase sa wallet mo, diba, is still the same. So, in theory, if gusto mong eventually ibenta yung RON mo or mag-liquidate ng, mag-take profits, so to speak, wala ka naman talagang talo. Kasi kung hinintay mo pa rin yung target price mo, hindi naman tumigil yung pag-accrue ng RON mo. So yeah, the more RON you put in, the more RON you get. Yan yung, or the more RON yung rewards mo. So nakikita naman dito sa screen ng APR, yun. So 12%, 13%. So think about it na lang, ano bang highest percent sa mga banks. And again, I'm not comparing naman, alam ko magkaiba, may risk ang crypto, ang peso is USD, syempre fixed yan. Pero 13%, 'di ba? 12%. Sa bank? Hindi, ito compared sa traditional. 6. I think 6. 5. Hindi, pag time deposit, 5 to 6. Time deposit. Pero pag normal deposit, wala, 0.001%. Oo, sobrang baba. So, yan naman ang isa din sa missions ng Web3 or ng crypto is to educate people, no? In to help with financial freedom and create opportunities, no? Alam mo, maraming Pinoy ang mayroon in wallet pero walang bank account. Sa totoo lang, I think nasa paano nila GCash. I think there are at least hundreds of thousands of Filipinos who don't have a bank account but have a Ronin wallet. So medyo crazy yun, di ba? Ronin wallet, GCash lang. Yan ang power. And yeah, siguro bless Ron para sa sake ng bulsa ni Kelvin, no? And siguro joke lang. Promise magpapag-giveaway ako pag yan pumalo ng 20 o 50. Baka pag nangyari yun. Magpapa-Vikings ako sa arkilay ko yung buong Vikings sa isang araw. Tuloy-tuloy lang lahat ng nakasubscribe sa YouTube. Yan guys. So, kung gusto niyo mag-subscribe na kayo kasi in the future if mangyari yun, kayo yung i-invite. Isip-isip lang. Okay, sige. May gusto ko malaman Di ba? Actually, alam ko naman na. Nakita kasi kumalat ka nga sa Facebook eh. May mga sympathize sa'yo, pero meron ding mga umatake sa'yo. Nakakatuwa. Pero ayun nga, di ba, you recently joined a TCG game ng Pokemon. Yes. Sa Trinoma. I'm not into TCG kasi and Pokemon not so much din, pero dati kabisado ko sila. So ayun, walk us through. So ano yung nangyari sa'yo? Ba't ka naging, ano ba tawag sa ganun? Yung parang one day famous? May term pero for the wrong reasons nga lang yun. Nakilala ng lahat pero maling dahilan eh. No? Yun. So, nag-join ako sa Pokemon TCG Regionals, Philippine Regionals Tournament. No? So, ako kasi, nung bata ako, Pokemon talaga, lumaki ako sa Pokemon and naglaro rin ako ng card game before. Pero, nag-move on din ako kasi nung high school, hindi ko na siya nasubaybayan. And to be honest, siguro 17 years na since last ako naglaro.
Pero nung January, na-hook ako, dinownload ko lang siya sa yung mobile app, no? Parang na-hook ulit ako, natuwa ako, and yeah, meron akong mga cards, no? Binibili ko mga cards, ganyan. Sabi ko, laruin ko kaya yung physical game. So, nag-practice ako. First time ko maglaro sa isang lugar din. Okay naman yung nag-experience ko sa Makati, yung Circuit Makati. So, sabi ko, uy, parang okay to ah. So, yan. Ang next event ko na is regionals kasi medyo busy ako. Nag-travel ako for work and nanood din ako ng Taylor Swift, which is, I think, pag-uusapan din mamaya sa Japan. So, yung first game ko, second experience ko pa lang was yung regionals agad sa Trinoma. So medyo, syempre big deal yun. 200 plus yung nag-join. So big event siya. First time ko sumali sa ganun. Ayun, punta ka Trinoma. Hopeful ako to do well. Hindi ko naman in-expect na magcha-champion ako kasi again, very inexperienced pa ako sa game. Pero confident ako na medyo I'll do well or I'll do good. No? So yun na nga, lumaban na. 8 rounds to 8 rounds na Swiss. Meaning, ang Swiss is marami kang makakalaban. Hindi mo makakalaban lahat, pero like may match ka lagi. It was for 8 rounds. So, hindi ka ma-out hanggang hindi mo natapos yung 8 mo. Tapos kung ano yung ranking mo sa end, yun yung standings. First match ko, panalo ko. Hindi yabang ko, feel ko parang putik. Ito na, akin to. Di ba? Second match ko, panalo ulit ako. Putik, sabi ko, ako na talaga to. Wala na makapili sa akin. Third match ko, natalo ako. So, yun na, back to earth ako konti. Tapos yung pang-apat kong match, weird yung nangyari. Actually, panalo dapat ako, pero naubos kasi yung oras. So, basta may technicality sa rules, basta double game loss yung nangyari. Ang only way lang is if nag-agree kami na mas okay yung estado ko. Kung before kami nag-involve ng judge. Kasi pag may in-involve ka ng judge kasi wala nang explain kung time's up na, wala kayong resolution, pares kayong talo, which is medyo lame yung feeling, di ba? Kasi kung napag-usapan sana namin, at least kahit mag-coin flip na lang kami, di ba? At least may isa sa aming nanalo. Pero talo ko doon. Dinungkot ko na, tuto na ako. Next game ko, nanalo ako. Yun na, nag-streak na ako hanggang dumating na sa point na 8th round na. Record ko is 4-3. Pag nanalo ko sa next game ko, 5th win ko yon. Pag naka 5 wins ka kasi may special prize ka na parang rare card na medyo rare. Ngayon, binibenta siya for 2 to 3,000 isa. So, not so much, pero nakaka-proud pa. Hindi ko naman siya goal event. Gusto ko lang din siyang gamitin. So, yun na nga, anong nangyari, bago mag-round 8, nawawala na yung deck ko. Yung cards ko mismo, nawawala. Yung deck box and everything. Hindi ko na mahanap. Nawawala na talaga. Nagpatulong ako sa MC, sa host, lost and found, sa mga guards, wala. As in, nawala na. So, long story short, nawala yung deck ko, and hindi na ako nakakompete sa round 8. So, na-default ako, natalo ako. So, dapat nasa top 30, 50 ako. Naging, wala, top 100 or something, whatever. Kasi nga, natalo ako. And hindi ko nakuha yung prize ko, which is, feel ko kasi mananalo ako kasi winning streak na ako, 2 winning streak. Tapos parang, feel ko lang. Hindi naman natin malaman talaga. Baka natalo din naman ako. Pero ang point nun is, dude, nawalan ako ng deck. Narakaman ako ng deck na pinaghirapan ko, ginastosan ko. Ang ilang araw din na, kasi sa Pokemon, hindi ka naman makakabili ng isang box lang, tapos ready na yun na pwede kang lumaban. Ikaw bubuo Ang daming shipping, ang daming dibs na ginagawa sa mga Facebook group, ang daming Lala Move, ang daming LBC na kino-coordinate. So, para magawa ko yun, tapos mawala lang siya ng ganon, yan na. Doon ako na, yun na, kaya sinasabi kayo na sumikat. Kasi pinost ko, experience ko, putik, nawalan ako. Nag-post ako sa Facebook group ng Pokemon TCG. Nag-post ako sa Twitter ko. Meron ako 57,000 followers. So, medyo nag-viral ng onti yung topic. Yun, nawala siya. Nag-review kasi may CCTV sa Trinoma, by the way. Tinulungan ako, shoutout sa staff ng Trinoma, tinulungan nila ako talaga. Kaso may mga angulo yung CCTV nila na hindi kita. Yun yung limitation ni Trinoma. So, hindi kita, pero kitang nawala. Kung hindi kita kung sino yung kumuha. Nakakatawa. Hindi kita. Pero alam na kasi nakita na nalagay ko pa sa bag ko So, nawala siya sa bag ko. Nagulat na bukas na lang yung bag ko. So, nawala yung deck ko, basically. Ayun na. Edi, na-post ko na yun. Dami nag-like. Blah, blah, blah. Naka-move on na ako. Nakauwi na ako. Wala na Na-post ko na ganyan. Wala na. Tanggap ko na. Pero, naglalaro ata ako. Naglalaro akong Palworld. Naalala yung Palworld, pinag-usapan natin. Naglalaro lang ako. I think hapon yun. Sunday afternoon. And, nangyari na nga ang pinaka-weird na mangyayari. May tumawag sa akin.
Usually hindi ako sumasagot pag hindi pag unknown number eh. Pero sinagot ko, wala lang, feel ko lang. Hello, this is, sabi niya name niya, from the Pokemon staff from the event. Sir, may nagsoli ng deck nyo. May nagsoli ng deck. Eh di, tayo agad ako, drive ako pa Trinoma. Malayo Trinoma sa akin ha. Ano yun, 1 hour, na traffic. 1 hour, 20 minutes kaya. Andun na ako. Sabi nila, in-explain lang, kinuwento lang nangyari. Sir, may pumunta pong lalaki, binagsak niya yung deck, nilagay niya lang sa table yung deck, kunwari nga, nilagay niya, sabi niya lang, may nakaiwan, sabi nag-walk away na siya. As in, walk away agad, parang Steph Curry ng pagkabitaw ng tres na likod na, alis na. Yun na. Ayun na. Siya yun? Hindi natin alam kung, hindi ko alam. Pero yun yung story and sige, thankful ako na binalik niya una sa lahat, sige. Pero hindi kasi yun eh. Nanakaw yung experience ko. I think sa regionals na sana naging win ko. Basta na-devastate ako for one day. So, although thankful ako na nabalik yung deck kasi na-save yung time ko, sige, and hindi nasayang yung pera ko. Medyo, weird experience pa din siya. Nakakalungkot pa din. Pero, it is what it is. Sige, thank you kasi binalik niya. But yeah, yung crazy Pokemon TCG Regionals experience, no? And siguro shoutout ko lang din yung Pokemon staff kasi sobrang bait nila. Tinulungan talaga nila ako. And hindi sila yung nagsasabi lang na we'll do our best to get to help you. Talagang tinulungan lang ako talaga. Tinabi nila, nakuha nila, ganyan. But yeah, that's yan ang infamous story. Hindi, pangit lang kasi doon is hindi mo malalaman kung malay mo ikaw pala yung mananalo, di ba? Di ba? What if ikaw pala? Paano kung yung pala yung moment ko pala yun. Hindi natin. Biggest what if in Pokemon history to. Naisipin ba, di ka makatulog. This is the biggest what if in Pokemon TCG history. Joke, clickbait lang yun para sa TikTok. So, sorry kung nauto kayo ng clickbait na yun. Kasi naman yung nagnakaw, saka nagsoli kung napapanood mo to, no? Pwede bang umamin ka, magpakilala ka. Bigyan kitang isang ron. Bigyan kitang isang ron. O dalawa, gawin natin dalawang ron. Kasi interview natin siya. Hindi naman. Curious lang kami. Hindi naman namin kakasuhan eh. Ano lang. Pasok ka lang dito sa okay, ito. Eventful. Kailangan pa ng setup to. Alam na to ng buong mundo ngayon eh. Lahat ng mga Pinoys, halos lahat ng mga fan neto na Pinoy na afford manood ng concert niya ngayon kasi wala sa Pilipinas. Nasa Singapore ngayon yung mga Pilipino. Ngayon. Ang dami kong kaibigan ngayon nasa Singapore kasi I'm not sure bakit Singapore yung pinili nila. Kasi pinakamalapit siguro or malapit. Even mga ka-office mate ko nandun sa Singapore ngayon para lang manood ng concert ni. Wala nang iba pa, Taylor Swift Eras Tour. Yan. Ayan, ikaw, saan ka nanood? Japan? Japan ba? Hong Kong? Sa Japan kami nanood. Hindi naman Valentine's Day, pero nung mga around Valentine's, Feb 9 ata. Share mo naman experience. Anong pakiramdam nang nakita mo yung kumbaga siya yung LeBron James ko eh. So, totoo lang. Parang, una nakakatuwa kasi minsan ka lang makita ng GOAT na gano'n. Once in a lifetime, diba? Generational artist. Pero at the same time, may na-realize din ako parang, dude, ibang level pala talaga siya. So, parang out of reach si Taylor Swift. Like, ibang level. So, parang, talagang ramdam mo na audience ka lang. Alam mo yun, like hindi ka putik, kao ka lang, isang tuldo ka lang doon sa lugar na yun. Oo, ganun eh. Langgam ka lang talaga. And that's not against Taylor. Talagang lang, larger than life na siya. And yung mga artist mismo or anything naman pag follow mo na pag talagang larger than life na pwede mo ma-feel yun eh. Iba kasi yung fan ka ng isang banda na napanood mo pa lang sa gigs. Iba yung feeling versus andun na talaga sa alam mong siya na yung GOAT, 'di ba? Ibang pakiramdam na eh. Pero great experience kasi ang galing talaga ni Taylor Swift, like performer talaga siya. Like hindi siya napapagod kasi ilang sunod-sunod yung show tas grabe yung mga sayaw pa and hindi ko alam talaga hats off sa kanya kasi I think testament yun sa galing niya mag-perform. Performer talaga siya. All-world performer. So, yeah. Ilang oras yung show? 3 hours. Normally, yung mga concert, 1 hour and a half lang, di ba? Over-deliver siya, 3 hours. Tapos every night, isang linggo. Di ba?
yun. Ganda. Solid. Para sa mga hindi nakabili or hindi nakanood ng live, merong movie, Eras Tour movie. I think nasa Netflix yata or Disney, hindi ko sure. Basta nasa streaming platform. Disney ata? Nasa Parang nakita ko yung Disney. nasa streaming platform. So, pwede nyo pa rin ma-feel yung experience na yon sa sa screen if hindi pa kayo nagka-chance manood ng live. And feel ko magko-concert pa ulit siya. Siguro may isa pang matinding tour si Taylor Swift bago siya mag-retire. She's 34 or 35 years old ata. And hindi pa naman pero parang sobrang ano pa bang kailangan niya achieve, di ba? Parang tingin mo kahit 42 na siya, concert pa. Parang wala na siya kailangang patunayan. So, hindi natin alam. Hindi ko sabing magre-retire na siya, pero I think may 1 to 2 big concerts pa yan. May new album siya ulit. Yes, dropping in ng April 19, 2024. The Tortured Poets Department. So, nakaabang na ating mga Swiftie fans yan. Anong tingin nyo guys? Excited na ba kayo sa album na to? Let us know. Ikaw excited ka ba? Sakto. Okay lang. Di ba? Oo. Feeling ko pagka tumakbo ng presidente yan, mananalo yan. Pwede. Di ba? Feel ko sobrang powerful. Actually, gusto niyo bang tumakbo si Taylor Swift? Kasi feel ko pwede nga siya manalo. Taylor Swift could be a president in the next 10 years. We'll see. You heard it here first. I think that's it. We'll wrap this up. Thank you guys so much for listening sa aming first variety episode. No? So marami tayong mga tinakil na topics. Sana interesting yun. Sana may mga clickbait dito para mag-viral tayo. Ayan na, entertainment yan na. Ayan na, binibigay namin sa inyo. But yeah, this has been fun. Thank you guys for listening and tuning in or watching wherever you're watching this from or listening from, whether it's Spotify or YouTube. No? So make sure you like, subscribe, comment, any other things we want to push to the people. Yeah, let us know rin siguro. Masaya rin naman pala yung ganito na walang guest. I think okay, kaya naman pala natin buhatin. Hard carry na lang. Let us know kung ano yung gusto nyo mga pag-usapang topic. Kahit di kami expert, magpapanggap kami expert, pag-usapan lang natin yan. So, yeah, ayun. I think we're good. Okay. Thank you guys so much and see you on the next one. This has been Title Zone, the #1 podcast for Filipinos who want to make an impact. Maraming salamat. See you guys next time. Yo, thank you. Bye-bye.